Kasi po sa ating pagkatao, yung pong ating bahagi ng pagkatao, yung tinatawag na sangkap ng katawan, yung parte nating katawan. Minsan po may mga nagagawang masama yan eh. Hindi natin alam. So magtanong po tayo sa mga tao kung ano ba yung pinakamasamang nagagawa ng sangkap ng ating katawan. Ano po? May magsasabi sa'yo, mata. Mata daw. Kasi yun ay kang mata, makasalanan sa mga nakikita, kaya kayo nang unang nabubulok pag namatay. Meron mo po nagsasabi na kamay. Kasi yung kamay nga naman, nananakit, naluluntok, nananampan, yung nakaw. So yun po. Meron mo magsasabi, paa. Kasi yun nga naman paa, yun ang inilanakan papunta sa masama. So meron po kanya-kanyang palagay ang tao tungkol sa mga nagagawang masama na sangkap ng ating katawan. So yun po ang ating pag-aaralan, kasama po sa ating pag-aaralan, unless na yun po ay bumuti, ano po ba yung mga sangkap na yun? So yun nga, yung kamay, may nagagawang masama ang kamay, ano po? So yun, umpisahan po natin. So basahin po natin ang Mateo 5:30. Matanong ko lang yung ating mga technical people, ano? Kayo ba yung pagka sinabi ko, halimbawa, Mateo 5:30, naiintindihan niyo ba yun? Ayun, okay. Para dire-diretso, kasi nahihirapan ako mag-translate pa sa English eh. Naabala. Pag sinabi kong Mateo 5:30, okay na. Ayun. Sige po. Nung kasi kami sa kolehiyo, meron kaming subject na Spanish eh. Hindi ko lang po alam kung meron pa ngayon. Wala na po. Ayun. 3 po ang marka ko ron sa Spanish. So basahin po natin ang Mateo 5:30. Sabi po dito, at kung ang kanan mong kamay ay makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo at iyong itapon. Sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan at huwag ang buong katawan mo ay mapa sa impyerno. So sa mga tweet po, meron din palang nagagawang masama ang kamay. Pinapuputol nga po ng Panginoon eh. Tutulong mo ika. So meron pang isa. Sa 5:29 ng Mateo pa rin, 5:29. Sabi po dito, kung ang kanan mong mata ay makapagpapatisod sa iyo, ay dukutin mo at iyong itapon. Sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan at huwag ang buong katawan mo ay mabulid sa impyerno. Ito po, pag po ito hindi naiintindihan ito, sayang. Ang mata po kasi, isa sa mga organs ng ating body na itatransplant. Napakamahal po ito. Isang mata siguro, baka nagkakahalaga ng 1 o 200,000. Kung ikaw ay milyonaryo, baka mamaya kahit na 1 milyon, isang mata, bayaran mo. Makakita ka lang. Pero sabi po ng Biblia, kung ito makakapagpatisod sa iyo, dukitin mo. Kaysa ang buong katawan mo ay mabulid sa impyerno. Yun po ang sabi ng Biblia. So, ibig sabihin, kung nakakagawa po sa iyo itong masama sa pagkatao mo, ayun nga, dukitin mo. So, nakita na po natin ang dalawang pruweba na may makasangkap tayo ng katawan na nakakagawa ng masama. Isa po yung kamay at isa yung mata. Pero, yan po ba yung pinakamasama? Sa Biblia, alin po sa ating katawan ang pinanggagalingan ng lahat ng kasamaan? Within our body po, saan po nanggagaling ang lahat ng kasamaan? Ano po? Ibig sabihin, yung ginagawa ng mata, yung pinakikingin ng tenga, yung kinikilos ng kamay, yung nilalakad ng paa. So, alin po ron? O yung sinasabi ng dila? Ayun. Meron pong talata dyan na pinanggagalingan ng mga masasamang ito. So, basahin po natin ang Mateo 15:19. Alam niyo po itong aral na to, palagay ko, isa ako sa dapat batuto nito eh. Itong mga aral na to eh. So, basahin po natin. Hindi po ako nagmamalaki. Nasabihin ko sa inyo yun. Dahil ito, nangyayari sa akin. Ano ba? So, Mateo 15:19. Sapagkat sa puso nang gagaling
ang masasamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalo niya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pangumusong. So ayan po, maliwanag po ang sagot ng Panginoong Yosua. Saan nanggagaling ang masamang pag-iisip? Yung po palang masamang pag-iisip, hindi direktang sa isip yun eh. Nanggagaling po yun sa puso. Sa bakit kung ano man po yung ating iniisip, yun po ay nanggagaling sa puso. Ano po? Nag-umpisa po yun sa puso. Yung puso po ang ugat ng masamang iniisip ng tao. Yung kanyang puso, yung pagpatay, nanggagaling din po sa puso yung pagsisinungaling, yung pagsaksi sa katotohanan. So halos lahat po ng masama ang gawa ng tao galing sa puso. Sabi po ng Panginoong Yeshua, ito ang nakakahawa sa tao. So tingnan po natin ang sama nito. From the inside, nakakahawa po yun. Yung kasamaan po na nasa puso ng tao, nakakahawa yun. Kaya ang puso, kung tawagin ng Biblia, siya po ang pinakamasama sa sangkap ng katawan ng tao. So pakinggan po natin dito po sa Jeremiah 17:19. Jeremiah 17:19. Sabi po dito, sabi po dito, ganito, sabi po sa Jeremiah 17:19, ganito ang sabi ng Panginoon sa akin. 17:9, sorry. 17:9. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat ng bagay at totoong masama. Sino makakaalam? Next verse. Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang mabigay sa bawat tao ng ayon sa kanyang lakad, ayon sa bunga ng kanya-kanyang mga gawain. So maliwanag po. Tingin ko, wala na pong dapat ipagpaliwanag pa rito dahil maliwanag ito eh. Ang sabi po ng Biblia, ang puso ay magdaraya ng higit sa lahat ng bagay. So wala na po higit sa puso, may higit pa po ba sa puso? Palagay ko, wala na, ano po? Yun po ang sabi ng Biblia. Hindi po biro na masama ang puso at totoong masama. Yan po ang sabi ng Biblia. Pero, di naman po sinabi dito na ito po ay puso lang ng tao. Si Satanas po may puso rin. Yung mga anghel may puso rin. Ano mo? So basahin po natin sa Ezekiel. Ezekiel 28:17. Ezekiel 28:17. Ezekiel 28:17. Basahin ko na po. Ang iyong puso ay napataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong pinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kanindigan. Aking inihagis ka sa lupa. Aking nilagay ka sa harap ng mga hari upang kanilang masdan ka. So nakita po natin yung puso ng kerubin, yung puso ni Satanas, talagang masama rin, ano po? Kaya yung masama na nagawa ng kerubin sa Ezekiel, galing din sa puso. Sa tao po, bakit po sumama ang tao? At bakit gininaw po ng Diyos ang mga tao ng una sa panahon ni Noe? So tingnan po natin sa Genesis 6:5. Genesis 6:5. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasama ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. 6:13. So ano po ang sabi ng Diyos kay Noe? Sa Genesis 6:13. At sinabi ng Diyos kay Noe, ang wakas ng lahat ng tao ay dumating sa harap ko, sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan dahil sa kanila. At narito, sila ay aking nilipulin sa langit ng lupa. So, ibig sabihin, kaya po dumating yung dilubyo na yun. Ang responsable po doon yung puso eh. Ang haka at pag-iisip ng kanilang puso, masama na lamang parati. Kaya nagkataon pa naman na ngayon po buwan ng mga puso, ano po? So ang tinatalakay po natin, yung mga nilalaman ng puso. So yun po, kaya po dumating yung dilubyo na yun, ang responsable sa puso. Sabi ng Diyos walang makita ang Diyos na ang puso ng mga tao doon
mag-isip ng mabuti. Kahit po ngayon, siguro ang mga tao hindi nag-isip ng mabuti. Parating na lang masama. Parating na lang paninira. Puro mga sarili. So yun po ang sabi ng Biblia. Nakita ng Diyos na ang nasa ng kanilang puso ay masama na lang palagi. Kaya sinabi ng Diyos, lilipulin ko ang mga tao. Kaya po gumawa ng malaking baha ang Diyos nung araw. Dahil nga sa kanilang puso na makasalanan. Ang kanilang puso ay masama. So tingnan po natin sa Mateo 15:11. Kaya po yung puso, delikado yan eh. Yan po ay nangahawa pa. Bilang siya masama, nagpapasama pa siya ng iba. Dahil doon sa kasamaan nga sa kanya, from the inside, lalabas na yun. Yun ngayon ang ipangahawa niya. Sa Mateo 15:11, hindi ang pumapasok sa bibig ay siya nakakahawa sa tao. Kundi ang lumalabas sa bibig. Ito ang nakakahawa sa tao. So, ibig sabihin, kung yun pumapasok sa bibig mo, walang problema ron eh. Kahit may bakterya pa ron. Kahit may lasong pa ron. Ikaw ang maapektuhan. Pero kapag yun ay lumalabas na po sa bibig, yun ay nanggagaling na sa puso, yun ang nakakahawa sa tao. Ganun po ang nangyayari. Kaya yung puso po sa kanyang kasamaan, napakasama po nito kasi nangahawa po ito eh. Hindi lang sa masama, nangahawa pa siya ng iba. Ganun po kasama ang puso. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat ng bagay at totoong masama. Yun po ang sabi ng Panginoon. So doon po sa ating tanong, sa ating tanong kanina, alin sangkap ng tao ang maituturing na pinakamasama? Yun po ang puso. Kung masama ang puso mo, pag nanalangin ka sa Diyos, pakikinggan ka kaya. So ano po ang sagot doon? Ano po ang sagot natin doon? Sa atin po, sa sarili po natin, alam natin yun eh. Kung mananalangin ka, iba yung nilalaman ng kalooban mo. Iba yung nilalaman ng puso mo. Pakikinggan ka kaya ng Diyos. Hindi po tayo pakikinggan doon. So ano po ang panalangin na pinakikinggan ng Diyos? Tingnan po natin sa 2 Timothy chapter 2, verse 22. Chapter 2, verse 22. Datapot layuan mo ang masamang pita ng kabinataan. At sundin mo ang kabanalan ng pananampalataya, ang pag-ibig, ang kapayapaan. Kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa puso malinis. So kailangan pala pagka mananalangin ka, malinis ang puso mo. Pagtatawag tayo sa Panginoon, masamang nilalaman ng puso mo, huwag mo na ituloy dahil hindi pakikinggan. At huwag mo sisisihin ng Diyos na ang tagal-tagal mo na mananalangin na sana magbago buhay mo, magbago asawa mo. Huwag mo sisisihin ng Diyos kasi nga masamang puso ang dala-dala mo eh. Hindi ka pakikinggan. Baka may iniisip ng masama sa kapwa mo. Huwag mo na ituloy kasi sayang. Sayang po yung ating panalangin. So, aliwanag po ng sinasabi ng Biblia na ang pinakamasamang sangkap ng tao ay ang kanyang puso. Pag yan po ay masama, hindi ka pakikinggan ng Diyos sa panalangin. Kahit anong daing, kahit anong iyak at tagulgol, o maglupasay ka man, hindi ka pakikinggan ng Diyos pag masama ang puso. So, basahin po natin sa Isaiah 59:11. Isaiah 59:11. Kaming lahat ay nagsisiungol na parang oso at hubang dumadaing na parang mga kalapati. Kami nagsisihanap ng kahatulan, ngunit wala. Ang kaligtasan, ngunit malayo sa amin. So yun po, kahit nga tayo mag-uungol, mag-iyak man tayo, hindi tayo pakikinggan. Kasi nga po, masamang puso ang ating daladala. Sarado po ang langit sa panalangin ng taong may masamang puso. Yun po ang ating tatandaan. Kaya kailangan malinis yung ating puso. Ano po? So ngayon po, bukod po ito sa puso, meron pa po isang bagay o sangkap na masama. At ito pa naman kung bagay na ito ang pinapanalangin natin sa Diyos. So alin po yun? Basahin po natin sa Santiago 3:6. Santiago 3:6. At ang dila isang apoy, ang sanglibutan ng kasamaan sa ating sangkap ay dili iba't ang dila na nakakahawa sa buong katawan.
at pinagniningas ng gulong ng katalagahan, at ang dila ay pinagniningas ng impyerno. So ito po palang dila, ito yung pinakamaraming kasamaang nagagawa. Yung puso, ugat ng kasamaan na doon ang gagaling ang masama sa marami. Yung ginagawa ng kamay, ng paa, mata, tenga, yan po ay galing sa puso. Pero ang dila, sa kanya po mga outlet, pinakamaraming nagagawang masama. Ang dila, sabi po ni Santiago, ang sanlibutan ng kasamaan. Sa ating mga sangkap, niliibat ang dila. Ang dila isang apoy, ang sanlibutan ng kasamaan. Sa ating mga sangkap ay diliibat ang dila na nakakahawa sa buong katawan. Yung puso nakakahawa sa ibang tao. Pero yung dila, naihahawa naman niya yung buong katawan. Yung puso po nakakahawa sa iba. Halimbawa, masama yung puso mo, maihahawa mo yung asawa mo, maihahawa mo yung anak mo. Pero yung dila, pag masama, naihahawa yung buong katawan. Napapasunod ng dila yung katawan mo sa kanyang kasamaan. So yun po, pag-aralan po natin po nakita po natin, ang dila isang apoy, ang sanlibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay diliibat ang dila, nakakahawa sa buong katawan, at pinagliligas ng gulong ng katalagahan, at ang dila ay pinagliligas ng impyerno. So nakita po natin, ang impyerno po pala ang kumakalabit sa dila para mag-ingas. Yun po kasing apoy, pagka po tayo nagpaparingas ng apoy, kailangan po ng hangin yun. Kailangan ng oxygen. Tatandaan ko nung araw, pagka po kami nagpaparingas ng apoy sa kalan, inihipan po namin yun. Kung tawagin po yun sa Tagalog, ihip. Ewan ko lang kung may nakaranas sa mga kabataan dito nun. Yung mga kaedad ko, sigurado ko namin. Meron yun, yung ihip. Pero ngayon po, hindi na po kailangan yun One click na lang. Gas na. So, ang dila ay parang apoy. Para magdingas ang dila, anong papadingas sa dila? Impyerno. So, malang impyernong apoy po ang nagagaling sa dila. Ganon po kasama ang dila. So, tuloy po natin ang basa. Santiago 3:7. Santiago 3:7. Sapagkat ang bawat uri ng mga hayop at mga ibon, ng mga nagsisusad at mga bagay sa dagat, ay pinaamo at napaamo ng tao. So, tama po ito sabi nga is proven beyond reasonable doubt. Ang mga hayop po napapaamo ng tao. Yung po mga hayop sa dagat, yung mga hayop na mababangis sa kagubatan, di ba ba? So, yun nga pong ulo po napagsasayaw pa ng Bombay. Pag tinutugtugan nagsasayaw po yun. Yung mga leon, yung mga elepante, napagsasayaw po sa mga circus yun. Pumunta sa Clark, yung mga dolphin doon, nakakalaro ng tao. So, napapaamon po ng tao. Yung mga ibon, nagsasalita pa nga yun Nagsasalita pa yun, sabi sa'yo, pangit. Sabi nga kumain ka na, pangit. May napuntahan ko nung gano'n May alaga silang ibon. Pagtaan ko may nagsalita, pangit. Sabi nga, sino ba yun? Tinuro sa akin yung ipon. Sabi ko, sinungaling yung ipon na yan. Ba't sinabihan niya ako, pangit Pangit daw ako. So yun po. Tuloy po natin, Santiago 3:8. So maliwanag po, ganun po kasama ang dila Yung mga mabangis na hayop, napapaamo ng sino man tao. Napapaamo ng tao. Pero yung dila, hindi po napapaamo. Tuloy po natin, Santiago 3:8. Datapot ang dila ay hindi napapaamo ng sino man tao. Isang masamang hindi nagpapahinga na puno ng lasong nakamamatay. So, yun nga po. Sabi ko nga po, mas higit pa po ito sa hayop, itong dila. Yung mga hayop napapaamo, pero ang dila hindi napapaamo na sino man tao. Ibig sabihin, kahit asawa mo, hindi kayang paamuin ng tao. Hindi kayang paamuin ng dila. Kahit asawa. Pero, itichismis niya. Kaya kung may buni ka sa katawan, pati buni, dadandan. Huhubaran ka niya para kang palangang ipiprito. Yun po yung palanga Pagka piniprito, talagang binabalatan Walang kabalat-balat yan. So, yun po. So, kaya, ganun po ang gagawin sa'yo. Pagka meron kang nakasamang magandal. Halimbawa, sabi sa'yo ng kapitbahay mo,
Tinawag ka. Uy, Eka, meron ako sasabihin sa'yo, sikreto. Huwag mo sasabihin, ha? Oo, Eka, cross my heart, Pexman. Alam mo ba, Eka, si Pano, Eka, ni babae? Ha? Titignan mo ito, parang santo, ano? Parang hindi makabasa pinggan. Uy, nga, dalawa pa nga Eka, eh. At ako, ano yung iba, yung isa. Ano? Sino? Si Isabel. Talaswa naman Eka, mga ganyan po sa akin. O, hindi tumalikod na. Tumalikod na. Sabi niya, hindi niya pagsasabi. Dila po ang katrabaho ko, dila. Sabi niya, hindi niya pagsasabi. Nakita ko yung kanyang kaibigan. May parang Robert, Eka. Nakabalita mo may parang tipo. Sekreto Eka ito, kung sasabihin. Ano yun, Eka? Si parang ganyan pala Eka, hindi babae. Dalawa. Ano, Eka? Ayun, nakikita niyo po, na nai-imagine natin, yung po bang dila, ano, na inilipat niya sa iba, yung sinasabi niya, pero naapektuhan ba? Kaya nga po, ang sabi po ni Santiago, ang dila ay parang apoy. Lumalaga na po ang apoy. Ay yung apoy, pagka yung merong kayang sunugin yan, ay, lanos po yun. Uubusin niya, sabi nga po ng matatanda, manakawan ka ng 10 beses, huwag ka lang masunugan. So, ganun po kalupitan nila. So, yun po yung sinasabi na pinagliligas ng gulong na katalagahan, ang dilay pinagliligas ng impyerno na nakakahawa sa buong katawan. So, kanina po, nakita natin yung puso, nakakahawa sa iba. Yung dila naman, nakakahawa sa katawan. Yun nga po. Halimbawa, nag-aaway, mag-asawa. Ito, isang halimbawa pa. Mag-asawa, halimbawa, nag-aaway. Sabi ng lalaki, tumigil ka na, naiinis na ako sa'yo. Eh, ayaw tumigil mo ba eh. Sabi mo, Eka, ako lang mahal mo. Ngayon, Eka, nang bababae ka na. Ganon. Sinabi na Eka nung tumigil ka eh. Pag hindi ka tumigil, bibirahan kita. Eh, sino po may sabing bibirahan kita? Yung dila. Sinabi ng dila, bibirahan kita. Ayaw pa rin. Ayaw pa rin tumigil ng babae. Sinabi na Eka tumigil ka eh. Binirahan. So, yung sinabi ng dila, nahawa yung kamay. Ginawa ng kamay, yung sinabi ng dila. So yun po yun, kaya po yung dila nakakawa sa katawan. Ano po? So yun po, ang dila po, napagkaalam niya ng, yung pong mga forest fire sa ibang bansa, ay napakaliit na po ilang konti ng ilo-ilo. Kumisan, upos lang sigarilyo. Itinapon, ito yun na yung damo. O yun, nahito na hangin. Naglagablab yung lupa. Kaya kung tawagin po nila din yung mga forest fire devastating, talaga nawawasak po yung kagubatan. So yun po, ganun po kasama ang nagagawa ng dila. Kaya yung mga dila natin, kailangan iingatan natin. Kaya kung isa sinasabi natin, masama yung tubo ng dila nito. Kasi nga po, hindi maganda sinasabi, masakit pakinggan. Nakakapagpaalam ng kalooban, nakakagalit. Dahil po sa dila, nagkakahamunan. Ano yung kapare? Masama din, ano yung gusto mo? Ganun po eh. Diba? Ang buhay at kamatayan po nasa dila. O ano ba, sinabi ng West, doon sa bilanggo, hinahatulang kita ng parusang kamatayan sa sila elektrika. Sino na nasabi nun? Dila. Patay po yung bilanggo. Eh, natulan ng West eh. Eh, nagustuhan ng presidente na patawarin. -5 para alas 3. Tumawag sa Bilibid. Kasi alas 3. Susitsin electric eh. Tumawag yung presidente. O eh, buhay yung bilang ko. Itigil ang pagbitay. Sabi ng presidente. O, buhay yung bilang ko. Ligtas ang kriminal. So yun po ang nagagawa nila. Kaya po, totoo po yung sinasabi sa Biblia. Hindi po natin pwedeng tutulan ng Biblia. Ano po? So, yun po. Kawikaan 11:9. Proverbs 11:9. Tuloy po natin. Pinapatay ng masama ang kanyang bibig. Ng kanyang bibig ang kanyang kapwa. Ngunit sa kasamaan ay maliligtas ang matuwid. So, totoo po yun. Naikwento ko na po sa inyo, kamatayan at buhay, nasa kapangyarihan ng dila. Ano po?
Kaya tama po yung sabi ng Diyos, kamatayan at buhay, nasa kapangyarihan ng dila. Pero ang nakapagtataka po, maliit lang naman yung dila. Pero ang laki mong magagawa. So basahin po natin kung ano yung gano'ng kaliit yung dila. Sa Santiago 3:5. Gayun din naman, ang dila isang maliit na sangkap at nagpapalalo ng malalaking bagay. Narito kung gaano kalaking gubat ang pinag-aalab ng lughang maliit na apoy. So maliit lang po yung dila. Wala pong dila na kasi laki ng paa. Ano po? Compared sa ibang body organs, maliit lang po yun. Yung dila nyo ganito ka lang, hindi po. Maliit lang yun. Diba parang putong palitaw yun, maliit lang yun. Ganun lang po yun. Sabi po rito, sabi nga po, ang salibutan ng kasamaan sa ating sangkap nasa dila. Kaya ang Biblia, di po natin pwedeng lutulan. Ano po? So yun po. Yung taong masama po, ang lalamunan niya, para daw pong libingang bukas. Basahin po natin yung Roma 3:13. Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas. Nagsingamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila. Ang kamandag na mga alupong, ang isang nasa ilalim ng kanyang mga labi. So yun po yun. Yung taong masama nga po, ang lalamunan niya daw, ang lalamunan daw niya parang libingang bukas. So ano po ang itsura ng lalamunan bukas? Ano po? Hindi po maganda amoy, mawaho yun. Marami pong mga uod na lumalabas doon. May mga tricky words po eh. Hindi ka magsususpecha na may masamang sinasabi yan. Yung pala may daya na. So meron po mga ganyan ngayon. Mga poisonous snake. Parang ganun po yun. Maliligtas ka raw, yung pala niloloko ka. So sino po ang naniniwala dito sa atin na si Kristo ay Diyos? Lahat po tayo naniniwala dito na si Kristo ay Diyos. Ano po? Pero alam po natin, yung Iglesia ni Kristo, ang paniwala nila, si Kristo ay tao lang. So bakit po sila naniniwala? Dahil po sa dila, kaninong dila? Dila ni Manalo. Dahil sa maliit na dila ni Manalo, milyon-milyon tao po ang maaaring na sa impyerno. Kung 10 milyon po yung nakarinig mong aral na yun, 10 milyon nakakain sa impyerno. Dahil po sa maliit ng dila. So nakadaya siya ng libo-libong tao. So hindi po napapagod ang dila. Yung kamay, suntok mo nang isuntok, pagod ka. Ano po? Pag niniya sa braso mo, titigil ka, kaya limitado yung nagagawa ng kamay. Yung dila, hindi po nagpapahinga yan. Wala pong puto yung dila eh. Puro muscle po yan. Kaya pala po sinabi ni Santiago, puno ng lasang nakamamatay, makamantag eh. Meron pong mga tao, makamandag ang bunganga, papatay ka talaga. May mga tinatawag pa po na character assassination. Pasasamain ka, hindi mo naman talaga ginawa. Ay, papatayin yung karakter mo. Kaya nga po may mga kasong defamation, may mga kasong libel, may batas sa perjury. So marami talaga nagagawa nila. Isang masamang sangkapin ng tao na napakalakas niyan. Ano po? Parang yung barko, yung dahong. Yung panahon po kasi nito may mga barko ng malalaki yun. Yung pong barko, mayroon pong tinatawag na ugit. Yung po yung timon na nakakonekta dun sa pinakaibabaw na bahagi ng barko sa steering wheel. Tapos yung ilalim nun, nakalung sa tubig. So mayroon pong malinis, malapad na bakal na malapad eh. Kalimutan ko tawag doon. Steel plate. So, meron po steel plate doon. Nakakonekta doon sa tubo na yun. Alam niyo po yun dito yung tsura na yun, yung timon. So kung saan gusto ng timonero na pabalingin yung barko, doon siya bumabaling. So ganun po ang dila. Para yung kutsero, meron preno yung kabayo sa bibig, napapabaling niya kung saan niya gustong ibaling yung katawan ng kabayo. Ano po? Santiago 3, natagpuan ang dila ay hindi napaamo na sino man tao. Isang masamang hindi nagpapahinga na puno ng lasang nakamamatay.
siyang ating pinagpupuri sa Panginoon at Ama, at siyang ating pinanglalait sa mga taong ginawang ayon sa larawan ng Diyos. Sa bibig din lumalabas ang pagpuri at paglait. Mga kapatid ko, ang mga bagay na ito ay hindi maaari, ay hindi nararapat magkagayon. So napakayaman po ng ginamit na argumento ni Santiago. Ang dila ay kaan siyang pinagpupuri at pinanlalait sa mga tao. Siya rin naman nating pinanladaya, pinagsisinungaling. So hindi dapat magkaganon. Tuloy po natin, Santiago 3:11. Ang bukal bagay, isa lamang siwang ay binubukala ng matamis at mapait. Maaari baga mga kapatid ko na ang puno ng igos ay magbunga ng asitunas o ang mga igos ang puno ng ubas. Hindi rin naman babalungan ng matamis o maalat na tubig. So isang bukal po, kung maalat po yun, maalat po talaga. Kung matamis, matamis naman talaga yun. Ang asitunas, hindi pwedeng magbunga ng ubas. At ang ubas, hindi pwedeng magbunga ng igos. Hindi rin man pwedeng magbunga ng iba yung igos. Ano po? Ganun din po yung dila. Pag masama yung lumalabas sa ating dila, ibig sabihin, masama yung nasa kalooban ng ating puso. Yun po ang ibig sabihin nun. Ngayon po, yun po yung ating tinatawag at pinubor sa Diyos. Yan din po ang pinagsisinungaling, pinandadaya, at ikinakatahan ng masama. Pinangako sa ating kapwa at kung ano-ano pa kasinungaling yan, ang sinasabi at ginagawa. So, huwag po natin gamitin ang dila sa pagpuri ng Diyos at pagsasabi ng masama. Hindi ho pwede na ang dila ay pinagsisinungaling, pinanloloko ng kapwa, pagkatapos mamaya konti, mananalangin ka sa Diyos. Kung ikaw ang Diyos, pakikinggan mo ba yung gano'n? Pagkatapos ng manalangin, nagmumura, binumura yung kapwa, pinahamak yung kapwa, nagsisinungaling. Pakinggan kaya ng Diyos? Hindi po. Ayaw po ng Diyos na gano'n. Ang sabi ng Panginoon, sa Mateo 7:21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa sa langit. Hindi po lahat ng nananalangin pinapakinggan ng Diyos. Kahit po sa Katolisismo, araw-araw po ay nananalangin yan. Araw-araw naglilitan niya. Pero hindi po nila inisip kung sila po ba pakinggan pa ng Diyos sa ganong klase ng panalangin. Ano po? Di po kasi naturuan yun ng tamang panalangin na ayon po sa Biblia. Ano po? Hindi po sila pakinggan ng Diyos pagka gano'n. Kaya yung isang puso na may nakatinom na galit, isang puso na may iniisip na daya sa kapwa, isang pusong may mapait na paninibugo, isang pusong may ingit sa kapwa, at isang pusong may liham na masamang balak sa kapwa, tapos mananalangin po tayo sa Diyos na may masamang puso at masamang dila, lalabasan ng sari-saring kasamaan, kaya hindi po pakinggan ng Diyos yan. Alam niyo po kung bakit hindi pakinggan ng Diyos yan, kung bakit hindi narinig. So basahin po natin sa Panaghoy 3:44. Lamentation 3:44. At tinakpan mo ay sarili ng kalapaa na ano pat hindi makadaan ang anumang panalangin. So nagtatakip po ang Diyos ng kalapaa upang hindi makadaan ang panalangin ng taong masama. Kaya babalik lang yan Hindi makakarating sa Diyos yung panalangin na masama. Yung ayaw kilala sa Diyos, yung ayaw magbago sa buhay, para kang gumagawa ng isang bagay na baliwala. Kaya po kailangan, para pakinggan ng Diyos ang ating panalangin, kailangan luminis ang dila. Hindi lang pwede ipuli sa Diyos at pagpalain sa kapwa hamakin mo papa mo, pag nasabihin mo ng kung ano, hindi naman totoo. Tapos mananalangin sa Diyos, pakinggan ka po ng Diyos. Hindi po nakikinig ang Diyos doon. Para pakinggan tayo ng Diyos, ano po ang kailangan gawin? Kailangan luminis ang dila. At para luminis ang dila, may paraan po ang Diyos. Sa Mateo 12:33 po, basahin po natin. 12:33 ng Mateo.
12:13, sorry. 12:13. 12:33, sorry. 12:33. 33. 33. Mateo 12:33. Yun. O pabutihin ninyo ang punong kahoy at mabuti ang bunga na iyon. O pasamahin ninyo ang punong kahoy at masama ang bunga na iyon. Sapagkat ang punong kahoy ay nakikilala sa pamamagitan ng kanyang bunga. So tama naman po, ano? Ay siguro kahit sino agriculturist hindi makakatungkol dito. Halimbawa, ganito po. Meron kang puno ng mangga. So ang gawin mo, pausukan mo, diligan mo, sprayan mo ng pangalis ng kulisap, so mamumunga ng maganda yung mangga. Kasi inalagaan mo, pinabuti mo siya. Pero kung ang puno ng mangga, pababayaan mo lang, hindi mo didiligin, hindi mo pinangsukan, hindi mo in-spray ng pangalis ng kulisap, ay hindi po mamumunga. Mamumunga man niya, siguro mamubot. So yun po ibig sabihin, ano po. Makita po natin ang ganda ng bunga ng puno kapag yan ay inalagaan natin. Pero pabayaan mo yung punong mangga, makikita mo, hindi mo mamunga. Mamunga man yun, bukod. So pasamahin mo ang puno, kasama ang bunga na yaon. Ano po ang ibig sabihin ng Panginoon doon? Tuloy po natin. 12:34. Kayo lahi ng mga ulupong, paano kayo na masasama ay makapagsasalita ng mabuting bagay sapagkat sa kasamaan ng puno ay nagsasalita ang bibig. So tinutukoy niyo po rito yung mga Pariseyo. At nakita po natin ito pala yung sabihin ng Panginoong Yeshua, ano po? Yung puno, yung puso, yun ang puno. Ang bunga, yung lumalabas sa dila. Kaya para luminis sa dila, dapat unang luminis sa puso. Kasi yung masamang lumalabas sa dila, nanggagaling po yun sa puso. Isipin po natin, sa puso nanggagaling ang masamang pag-iisip. Pagsaksi sa di katotohanan, pagsisinungaling, pangangalunya, sari-saring gawang masama na ginagawa ng tao, nanggagaling sa puso. Kaya yung kasamaang lumalabas sa dila, galing po yun sa puso. Alisin mo yung masama na nasa puso, walang lalabas na masama sa dila. Tuloy po na, basahin po natin sa Lucas 6:45. Lucas 6:45. 6:45 ng Lucas. Yan. Ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kanyang puso. At ang masamang tao ay kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. So kung ano po yung masagana sa puso, yun ang lumalabas sa bibig. Halimbawa, kung gusto niyo malaman, yung sa bungero, ano po. Pakiramdaman po natin kung ano yung nasa puso na sa bungero. Magbibigay lang po ako ng halimbawa para dito. Yung sa bungero, ayayin mo sa karera. Pare, tara sa karera. Tara. Magaganda mga kabayo ngayon. Sabihin siya mo, wala akong gana sa karera. Ayaw. Tara, magkabarin tayo. Hindi ako marunong sumayaw. May tupada na sa kabilang barangay. Tara pala. So makikita po natin kung ano yung sumasagana sa puso. Yun yung lumalabas sa bibig. Yun ang gusto niya, sumabong. Ganun. O sa dalaga, sa mga babae naman. Si Aida, si Lorna, si Pe. Si Aida, si Lorna, si Pe. Meron mo lang si Eddie. Si Eddie. Pare,
Nakita ko si Aida sa kanto. Okay. Hindi ganun pinasin eh. Parang nga, hindi ganun pinasin. Pare, nakasabay ko si Lorna. Ha? Saan pare? Anong sabi? Kinausap ko ba? Paalata po natin, doon sa tatlo, ang gusto niya, si Lorna. So yun yung sumasagana sa puso niya. Kaya ito po yung sabi nito, ang mabuting tao ay kumukuha ng galingan sa mabuting kayamanan ng kanyang puso. Ang masamang tao ay kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan, sa masamang kayamanan, sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. So kung ano yung gusto niya, yun yung lumalabas sa bibig niya. So kung sabi mo yung siya, kahit na maghapon, pag namag siguro kayong mag-usap, basta negosyo pag-uusapan, ay hindi ka atasan yan. Kaya kung lumalabas mong salita sa dila ng tao ay kasinungalingan, kayabangan, pangahamak, panlalait, pagliligaw, ibig sabihin, punong-puno yung puso na ng kasinungalingan, pagdaraya, etc. etc. Kung ano ang sumasagana sa puso, yun ang lumalabas sa bibig. Kung gusto po natin bumuti ang lumalabas sa bibig, pabutihin po natin ang puno at bubuti ang bunga niya. Pasamahin mo ang puno, sasama ang bunga niya. Sapagkat ang puno ay nakikilala sa kanyang bunga. So yun po ang sabi ng Diyos. Ano po ibig sabihin nun? Yung puno nakikilala sa bunga. Hindi naman po ito yung sinasabing like father, like son, o like mother, like daughter. So maraming tao po ang pakahulugan, gano'n eh. Pag daw masama ang puno, masama ang bunga. Kaya ibig sabihin, pag masama raw yung magulang, masama din yung anak. Ay hindi po, mali po yun. Kasi si Adan nakagawa siya ng kasalanan sa Diyos. So ibig sabihin, masama siya. Pero nagkaanak siya, mabuti. Si Abel. Mabuti po si Abel. Di mali po yung paniniwala nila. Na pag masama yung magulang, masama rin yung anak. Hindi po Meron po kasi yung masamang magulang, nagkakaanak ng mabuti. At merong mabuting magulang, nagkakaanak ng masama. So gano'n po yun. Kaya yun po yung ibig sabihin na pabutihin mo puno, pabutihin mo bunga. Ang puno po doon, yung puso. Ang bunga, yun po yung lumalabas sa dila. Yun po yung sinasabi ng dila. Yung ginagawa ng kamay, yung nilalakad ng paa, yung sinasabi ng dila. Kaya yung puso po doon, yun ang puno. Pabutihin mo yung puno. Bubuti ang bunga. Pasamahin mo yung puno, sasama ang bunga. Sapagkat sa kasaganaan po ng puso, nagsasalita ang bibig. So, yun po ang tunay na kahulugan niyan sa aral po ng Panginoong Yeshua. Kaya tayo, para pakinggan po tayo sa panalangin, pabutihin natin ang puso. Bubuti pati dila. Hindi na po manloloko yan. Hindi na magsisinungaling, hindi na manggagaya. Kahit masaktan ka pa, magsasabi ng totoo yan. Kahit na masakit po yun. Ang paglinis po ng puso, doon lilinis ang dila. May tanong po. Ano po ang panglinis ng puso? Para luminis pati dila. Para kung manalangin po tayo, pakinggan tayo ng Diyos. Yun nga po yung sabi ko ngayon, akala po kasi natin, basta nanalangin tayo, okay na, tama na. Hindi po yung iba kasi pag bumanat ng panalangin, maglilita niya, hindi na nila iniisip kung sila ba pakikinggan ng Diyos. So para malinis po ang dila, ano po ang panlinis ng puso? Basahin po natin sa aklat ng Juan 15:3. Juan 15:3. Kaya yung malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo ay aking salita. So yun po pala yung panglinis ng puso. Yung panglinis po pala yung salita ng Diyos. Kaya malalaman po natin kung bakit maraming tao yung hindi malinis. Yung hindi lumilinis sa buong buhay. Dahil wala silang salita ng Diyos.
Meron pong mga matanda, wala pong alam sa Bible. Kaya sila, babaw. Pag linggo, badal na badal. Pero mula Lunes hanggang Sabado, puro kalokohan ang ginagawa. Asenko, adik, babaero, wala pong salita ng Diyos eh. Tapos pamaya marami yan, lalo na pagka mahal na araw, si Mang Santa. Naglalakad po sa daan. Parang ayaw na sa akin. Saan ako naputol? Marami po yan sa Pampanga. Pagka mahal na araw, lalo na si Semana Santa. Makikita mo, naglalakad sa daan. Talagang nagdudugo ang mga katawan. Pinapalo yung sarili nila. Alam mo, banal na banal, pero isang taon silang puro kalokohan ang ginagawa. Ano po? Mahihirapan po ang Diyos dun eh. Bakit kanyo? Kristo siya, Hudyo eh. Sino po ba pumalo kay Kristo? Hindi po ba yung Hudyo? Sino ba yung nagpahirap kay Kristo? Hindi po ba yung Hudyo? Siya, Hudyo na, Kristo eh. Kaya po mahihirapan ang Diyos dun. Kailangan naman yung kalahati ay dalhin sa langit, yung kalahati ay sa impyerno. Kaya po mahihirapan ang Diyos dun. So, ayan. Saan ba ako? Kaya po yung mga ganun, manalangin man sa Diyos hindi po pakikinggan puro kalokohan ang ginagawa Pwede ko ba mayroong cellphone ko? Tatanglawan ko lang. Cellphone. Medyo mahaba-haba pa to, mga 2 oras pa to Tatapusin natin para hindi bitin. Ma'am, ito na lang po. Nainip na po ba kayo? Ako rin po nainip na. Yun. Ayun. Amen bro. Amen po, amen. Amen. So, nasa na po tayo? So, ang panlinis po sa puso, salita ng Diyos. So, ano po ang kailangan natin gawin sa salita ng Diyos? Basahin po natin sa Awit 119:11. Psalms 119:11. Ang salita mo ay aking iningatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. So, kailangan po pala yung salita, iniingatan. Iniingatan po sa puso. So, sa ating pong buhay, bilang Kristiyano, ano po? Meron na po ba tayong salita ng Diyos na ingatan natin sa ating puso? Yun po ang tanong John. Ang salita po pala, para malinis ang puso, kailangan iniingatan. Inilalagay po sa puso yan. So, yun po. So, paano natin maiingatan kung di naman natin naririnig, hindi po ba? So, yun po palang salita ay kailangan niyang ilagay sa puso. At anong salita naman po ang kailangan natin ilagay sa ating puso? Anong salita ng Diyos ang kailangan natin ilagay sa ating puso? So, basahin po natin sa Exodus 27. Wala na po tayong babasahin ko na lang. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. So, unang-unang kasalanan po pala ng tao, yung pangalan ng Diyos, binabanggit sa walang kabuluhan. So, paano yun? Halimbawa po, sa palengke. Nasa palengke ka, nagtanong ka, magkano yung bangus mo? Sabihin nila, 20. Kamahal. Kamahal. Kamahal mo na. 20 nga, wala na nga akong kikitain dyan. 18 nga ang puhunan ko dyan Saksi ko ang Diyos. Ginamit pa yung Diyos. Diyos ko naman, kamahal mo naman magtinda. Ayun. So, ginamit po ang Diyos. So, huwag po nating babanggitin yung pangalan ng Diyos sa mga walang kabuluhan. Ano po? Kung makikipagtawaran ka lang sa bangos, huwag mo nang gamitin yung pangalan ng Diyos. Ano po?
O meron naman binata. Nakikipagligawan. Nakikipagligawan yung binata. Sabi niya, ikaw lang ang mamahalin ko. Ikaw lang ang mamahalin ko. Eh, yung pala yung may asawa na. Number 3 na pala yung nililigawan. Eh, gusto lang makadenggoy. Ano? Nakakalimutan. Asa na ba? Ayun pala. Alam ng Diyos kung gaano kita kamahal. Ayun. Alam ng Diyos kung gaano kita kamahal. Eh, pangatlo na pala yon. Gusto mo lang makaisa. Sabi kung makikipagligawan ka lang, huwag mo nang gamitin yung pangalan ng Diyos. Huwag mo naman isama yung Diyos sa panliligaw mo. Ano? Eh, kasi nga, walang kabuluhan yun eh. Pag ginamit mo yung pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, ay siguradong nagkakasala ka. Tuloy po natin, Mateo 12:36. At sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. Sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. So ayun po ay delikado po pala yung salita ng salita. Ano? O halimbawa, sinabi mo, huwag kang mag-alala pare, babayaran kita. Eh, binayaran mo nga. So, napatunayan, banal ka, may takot ka sa Diyos. Kasi sinabi mo yung salita mo eh, tumupad ka sa salita mo eh. Binayaran ka eh. So, akong bahala, aalagaan ko yung anak natin. O, inalagaan mo, di banal ka. Tinupad mo yung salita mo eh. O, ikaw lang ang aking mamahalin. Sabi mo rin sa asawa mo, ikaw lang ang aking mamahalin. Eh, tinutuo mo. Di ka talaga nanligaw sa iba. Di ba? Babae, yung asawa mo lang ang minahal mo, kahit na talagang mataba na siya, hindi mo siya iniwan. So, banal ka. Dahil sinabi mo magsasama tayo sa hirap at ginhawa, for better or for worse, in sickness and in health, until death do us part. O ginawa mo, talagang hindi ka nanligaw sa iba. Yung misis mo lang ang minahal mo. O banal ka. Pero kung hindi mo gagawin yun, wag po natin sasabihin yung mga bagay na talagang wala naman sa loob natin na hindi naman natin gagawin. Ay, talagang magkakasala tayo doon. Yun po ang sabi ng Bible eh. Konti na lang po. Kawikaan 10:19, Proverbs 10:19. Sa karamihan ng mga salita ay hindi nagkukulang ng pagsalangsang. Ngunit siyang nagpipigil ng kanyang mga labi ay gumagawang may kapantasan. So ito po yung parang sinasabing more talk, more mistake. Mas marami kang sinasabi, mas marami kang kamali ang nagagawa. Sa karamihan ng salita ay nagkukulang ng pagsalangsang eh. Magkakasala ka kada salita mo. Pero yun ay kang ikaw ay nagpipigil ng labi. Gumagawa siyang may kapantasan. So nabibilang siya sa pantas. Ang mga taong marunong magpigil ng kanyang dila ay nabibilang po sa mga pantas. Pero yung walang habas kung magsalita, ay magsusulit po sa Diyos yun. Kaya para wag kang magkasala, anong batas po ang babasahin natin? May batas po ang Diyos dyan. Sabi po dito sa Mateo 5:37, datapwat ang maging pananalita ninyo'y oo, oo, hindi, hindi. Sapagkat ang humigit pa rito ay buhat sa masama. So masama po pala yung humigit pa sa oo at hindi, ano? Pag sinabi mo oo, oo, pag sinabing hindi, hindi. Pero iba, pagka ito ay hindi naintindihan, halimbawa, sinabi ng iba, sabi daw ng Diyos, oo, hindi, hindi. Anong pangalan mo? Oo. Saan ka nakatira? Hindi. Ay, hindi po ganun yun. Hindi po ganun ang ibig sabihin yun. So, ano ang ibig sabihin po? Tuloy po na sa Santiago 5:12. Ngunit higit sa lahat ng mga bagay, mga kapatid ko, ay huwag ninyong ipanumpa kahit ang langit ni ang lupa, ni anumang ibang sumpa.
kundi ang inyong oo ay maging oo at ang inyong hindi ay maging hindi, upang kayo huwag mga hulog sa ilalim ng hatol. So, bawal po pala sa ating mga Kristiyano ang mga panunumpa. O kung gano'n, yung Pexman, Cross My Heart, ay hindi po. Sa Kristiyano po, nagkakaintindihan tayo basta nagsalita. Ibig sabihin, ang Kristiyano, tapat po sa kanyang salita. Makakaasa ka sa kanyang salita. Meron namang isa, ang sasabihin, o sige ka bukas, siguradong sigurado, darating ako. So meron pa rin pong sinasabi rin eh. Meron pa rin pong aral ng Diyos dyan. Sa Kawikaan 27:1. Huwag mo ipaghambog ang kinabukasan, sapagkat hindi mo malalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. So huwag po natin yung pagyayabang yung bukas. Kaya nga yung prayer ni Kuya Boy, talagang every time na marinig ko yan, talaga ako ibig sabihin talagang tumatalab. Yung prayer niya, at na sa susunod na linggo po ay loobin mo na kami magkasama-sama rito. Tama Dapat loobin ng Diyos. Huwag po natin ipagyabang yung bukas kasi hindi naman tayo may-ari ng buhay natin Abay, magkausap tayo ngayon, hindi nyo alam, baka nagsasalita ako rin sa harapan Baka mamayang hapon, mabalitaan nyo, tigok na ako. Hindi po tayo nakakasigurado sa oras. Pagluto ka ng paksiw, meron daw ganun, narinig ko lang naman. Nagluluto yung nanay ng paksiw. Sabi ng anak, Nay, ulam ba natin ngayon yan? Hindi anak, bukas natin ito yung ulam. Kasi mas masarap sa paksiw yung kinabukasan pakakainin. O di gumabi na, natulog. Aba, yung nanay namatay. Hindi niya nakain yung paksiw. Parang ganun lang po. Senior cat ko lang. Kaya nga sabi rito, huwag mo yung paghambog yung araw ng bukas. So ano dapat po natin sabihin? Kaya nga hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Santiago 4:13 po. Magsiparito kayo ngayon, kayong nagsisipagsabi, ngayon o bukas ay magsisipuroon kami sa gayong bayan, at titira kami doong 1 taon at mangangalakal at magtutubo. So masama po yun. Hindi po ganoon sabi ng Panginoon. Tuloy po natin sa 14. Kayo nga hindi nakakaalam ng mangyayari bukas, ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at wagda kayo napapawi. Sapagkat ang dapat ninyong sabihin ay kung loloobin ng Panginoon, ay mga bubuhay kami at gagawin namin ito o yaon. O yun po Yun nga, hindi natin alam ang bukas. Baka mamayang gabi pagtulog natin hindi na tayo magising. Kunti na lang po, 2 verse na lang. Yeah. So, ayun po. So kung meron po tayong gustong gawin, dapat meron kasamang kung loloobin ng Diyos. Huwag kong mag-alala pare. Kung loloobin ng Diyos, darating ang bukas. Para samahan tayo ng Diyos. Huwag mo may paghahambogan po. So yun, kaya po ilagay po natin sa puso, alisin natin sa ating mga puso, alisin natin ang galit, yung hinanakit, yung inggit. Linisin natin ang ating puso. Paglagyan natin ng salita ng Diyos, matuto tayong maging tapat. Huwag nating babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Huwag tayong magsasalita ng mga bagay na hindi naman totoo, wala namang kabuluhan. Pagsusulit natin yan sa paghuhukom. Tapos, pag po tayo nagsalita, kung oo, gawin natin oo, at kung hindi, hindi. Bubuti po ang ating puso, bubuti rin ang ating dila. At pagka mabuti na po pareho yan, saka tayo manalangin. Alam niyo, sabi ng Diyos, pag nanalangin ka, sabi po dito sa 1 Peter 3:10, sapagkat ang magnais umilig sa buhay at makakita ng mabubuting araw, ay magpigil ng kanyang dila sa masama, at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. 3:12, sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid, at ang kanyang mga pakinig ay sa kanilang mga daing, ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsisigawa ng masama. So yun po, pag po pala dumating ka sa Diyos at matuwid ka, so siguradong pakikinggan ka ng Diyos. Malinis ang puso mo, malinis ang dila mo, dumating ka sa Panginoon, manalangin ka, at siguradong didinggit ang panalangin mo. Magtiwala ka lang.
Basta matuwid ka lang, kailan ka man dumaing, pakikinggan ka ng Diyos. Anong oras ka man dumulog sa Diyos, sa panalangin, ay hindi po magbibingi-bingi ng Diyos. Bukas po ang kanyang pakinig sa daing ng taong matuwid. At higit sa lahat, pagka tayo marunong magpigil ng ating dila at marunong maglinis ng ating puso, ang ating paglilingkod sa Diyos ay hindi mawawalang kabuluhan. Last verse, basahin po natin. Santiago 1:26. Kung ang sino man ay nag-iisip na siya'y relihiyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. So, para po maging makabuluhan ang ating pagre-relihiyon, ang paglilingkod sa Diyos, linisin po natin ang ating puso, turuan natin ang kabutihan ng ating dila, ingatan natin ang salita ng Diyos sa ating mga puso, mag-ingat tayong huwag magtaksil, huwag gumawa ng masama, pagsisinungaling at sari-sari mga pandaraya sa ating kapwa. Makakaasa tayo mga kapatid, natutunan natin ang tunay na panalangin. Dumalangin tayo sa Diyos at lagi tayong makikipag-usap sa panalangin at ang Diyos ang bahala sa pinakamabigat nating problema. So yun po, ganito na lang po.